Si Sarah ay isang tagapagmana ng isang malaking imperyo ng negosyo. Ngunit pagkatapos magdiborsyo ang kanyang mga magulang, naging isang pangunahing katunggali ang kanyang stepbrother para sa kanyang mana. Hinala ni Sarah na may karelasyon ang kanyang stepbrother na isang aktres. Habang si Sarah ay nag-iimbestiga, biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang kakaibang lalaki. Nang tumanggi si Sarah na tanggapin ang tulong nito, may sinabi ang lalaki na hindi niya matanggihan. Ang kawawang si Sarah ay kinailangang magtiklop ng bedsheet. Unti-unting nagkalapit ang distansya sa pagitan nila, at hindi makapag-focus si Sarah sa kanyang investigasyon. Napag-alaman na ang pangalan ng lalaki ay si Yunho, at nagtagumpay ang aktres na pigilan si Sarah sa pamamagitan ni Yunho. Isang araw, pumunta si Sarah sa isang kafe kung saan lahat ng mga dalaga ay nakatingin sa isang lalaki. Nakita niya na ito ay si Yunho na nagtatrabaho bilang isang barista. Noong una ay hindi niya ito pinansin, ngunit nang mabigyan siya ng diskwento ng 2 beses sa billing at isang puso na iginuhit sa kanyang tasa ng kape, napangiti siya. Mula sa araw na iyon, kahit saan pumunta si Sarah, si Yunho ay tila lumilitaw. Kahit sa mall ay lumapit ito sa kanya at tahimik na binigyan siya ng pulang rosas. Nataranta si Sarah at iniisip kung ito ba ay bagong estilo ng paglalandi. Makalipas ang ilang araw, habang nagtatrabaho si Sarah sa kanyang opisina ay nagkagulo sa labas. Isang delivery boy ang pumasok nang walang pahintulot ang sekretarya. Nagalit si Sarah pero iginiit ng delivery boy na sa mismong tatanggap lang niya ibibigay ang sulat at hiniling pa niyang makita ang ID ni Sarah. Inis na inihampas ni Sarah ang ID sa mesa, ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto niyang ang delivery boy ay walang iba kundi si Yunho. Ngayon, talagang nagsimulang maghinala si Sarah na ang taong ito ay may binabalak. Ngunit ang kawawang si Yunho ay napagkamalan lamang. Pangarap niyang maging isang pari at para matupad ang pangarap na ito ay kumukuha siya ng maraming trabaho para makaipon. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento ni Sarah at Yunho. Sa katunayan, galing sa mayamang pamilya ang ama ni Sarah pero bilang manugang lang siya kaya nagsikap ang ama na patunayan ang sarili. Ngunit bilang isang makapangyarihang babae, si Sarah ay madalas na hinuhusgahan ng iba. Isang araw, dumalo si Sarah sa isang shareholder meeting sa kumpanya kung saan naramdaman niyang sa wakas ay tinatanggap na ang kanyang talento. Ngunit ang mga matatandang negosyante ay ginagawang biro sa halip na kilalanin ang kanyang talento. Nang marinig ang lahat ng ito ay labis na nainsulto si Sarah, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ang mga shareholder. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang emosyon habang nililinis ang kanyang kotse. Muli niyang nakita doon si Yunho. Sinabi ng binata na magbayad siya para sa car wash, ngunit humingi lamang ito ng kape bilang kapalit. Pumayag si Sarah na bilhan siya ng kape pero nang makaupo na sila sa kafe, si Sarah ay nag-order ng steak para sa sarili niya habang si Yunho naman ay nanunood lang at naaawa. Hindi ibinahagi ni Sarah ang kanyang nararamdaman, ngunit tinanong niya si Yunho kung bakit siya patuloy na sumusulpot sa kanyang harapan kahit saan. Bagamat tila kakaiba sa paningin ng nakararami, ang tunay na pangarap ni Yunho ay maging isang pari. Mariing tinutulan ng kanyang ina ang desisyon niya, at dahil dito ay nauwi sila sa isang matinding pagtatalo. Sa huli, umalis si Yunho sa bahay at nagpas siyang magtrabaho ng gusto upang matiyak ang pinansyal ng kanyang pamilya balang araw. Sa kabilang banda, si Sarah sa kabila ng pagiging bilyonaryo ay pabaya sa kanyang buhay. Ang kanyang marangyang mansyon ay naging ganap na magulo. Isang araw, nang mapansin niyang sobrang dumi na ng bahay, agad siyang tumawag sa cleaning service at humiling ng 10 kasambahay para tumulong sa paglilinis. Ngunit nang dumating ang tagalinis ay nagulat si Sarah. Ang kumpanya ay nagpadala lamang ng isang tao at siya ay napakalakas. At ang lalaking ito ay walang iba kundi si Yunho. Gayunpaman, hindi pa alam ni Yunho na ang magulong bahay ay kay Sarah. Nang makita niya ang silid, naunawaan niya kung bakit humingi ang kliyente ng isang taong malakas na maglilinis. Sinimulan niya ang kanyang trabaho at humanga si Sarah sa kanyang kakayahan sa pag-oorganisa. Matapos maging maayos ang lahat, nang aalis na si Yunho ay napansin niyang sira ang chandelier sa bahay. Nais niyang tumulong sa pagsasaayos nito, ngunit sa isang pagkakamali ay nahulog ang buong chandelier at nagkapira-piraso. Ngayon, si Yunho ay nabalisa at iniisip kung magkano ang halaga ng ultra-luxury chandelier na ito. Umuwi si Sarah at muling nabigla ng si Yunho na naman ang kanyang nakita. Ang chandelier na nasira ni Yunho ay nagkakahalaga ng $100,000. Sinabi ni Yunho na babayaran niya ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho kay Sarah. Ngunit agad na tumanggi ang babae at sinabing dapat cash ang ibigay nito. Gayunpaman, iginiit ni Yunho na pupunta siya araw-araw upang linisin ang bahay hanggang sa mabayaran ang utang. Nag-aalinlangan si Sarah tungkol sa pagkuha ng isang lalaki bilang isang kasambahay, ngunit nabanggit ni Yunho na malapit na siyang maging pari at wala siyang interes sa mga babae. Nang marinig ito, naisip ni Sarah na ang magulong bahay ay magiging maayos na, at sa kanyang abalang schedule, magiging kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng isang kasambahay. Kaya naman ay pumayag din siya. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa supermarket para bumili ng lahat ng kailangan sa bahay. Hindi nagtagal, pinigilan si Yunho ng isa sa mga dating kasamahan niya sa trabaho. Nagsimulang mapansin ni Sarah kung gaano karaming iba't ibang mga trabaho ang ginagawa ng taong ito, dahil kahit saan sila pumunta ay tila may nakakakilala kay Yunho.
Karaniwan ng mahinahon si Sarah pero ngayon ay nagiging mausisa. Noong araw na iyon, nagkaroon ng isa pang high-level business meeting. Ang ilang mga shareholder ay nagsimula sa parehong lumang usapan, nagsasabing ang mga babae ay sinadya lamang na magmukhang maganda at hindi angkop para sa pamumuno. Sinubukan ni Sarah na pigilan ang kanyang galit, ngunit nang mapansin niyang hinayaan siya na mag-serve ng inumin dahil lang sa babae siya ay lalo itong nasaktan at umalis sa meeting. Malamang ay nakalimutan ng mga shareholder na ito na may stepbrother si Sarah na si Dojay. Kahit madalas silang mag-away pero pagdating sa pang-iinsulto kay Sarah ay nag-react agad si Dojay. Kinabukasan, direktang binalaan niya ang mga shareholder na kung gusto nilang patuloy na magtrabaho sa kumpanya, kailangan nilang igalang si Sarah. Kung hindi ay palalayasin niya ang mga ito. Kinagabihan, pumasok si Dojay sa isa pang pagtitipon ng mga shareholder at hayagang binalaan silang muli. Kung mauulit pa ang kawalang galang nila kay Sarah, siguradong hindi ito makakabuti para sa kanila. Pagkasabi nito ay umalis na siya. Pag-uwi ni Sarah sa araw na iyon, pagod na pagod siya at wala man lang siyang lakas na tanggalin ang kanyang makeup. Ngunit ang kanyang matalino at gwapong housekeeper na si Yunho ay agad na pumasok sa help mode. Hindi nagtagal ay tumunog ang doorbell, at si Dojay iyon. Nang makita ang kanyang kapatid sa monitor, nataranta si Sarah at agad na hiniling na magtago si Yunho. Kapag nalaman ng kanyang kapatid na may kasama siyang lalaki bilang kasambahay ay hindi ito maniniwala. Nagtago si Yunho sa kwarto kasama ang isang maliit na tuta, ngunit sa sandaling iyon ay isang malakas na tahol ang narinig. Naunawaan ni Dojay ang lahat ngunit pabirong sinabi na kailangan niyang pumasok sa loob at suriin. Kinakabahang tumanggi si Sarah, at nang makita ang kanyang hitsura ay ngumiti si Dojay at umalis din. Pagkaalis niya, tahimik na lumabas si Yunho, humingi ng tawad at binigyan si Sarah ng isang candy box bilang regalo. Ngayon, ang dating tahimik at walang buhay na tahanan ay naging masigla dahil kay Yunho. Hindi lang niya inayos ang tahanan ni Sarah ngunit sinimulan din niyang alagaan ang buhay nito. Ibinahagi ni Sarah ang lahat ng kanyang mga kabiguan sa negosyo nang walang pag-aalinlangan. Ngunit isang araw, nagsimulang maghinala si Sarah. Naisip niya kung may ibang agenda ba si Yunho. Nang direktang tinanong niya ito, walang pag-aalinlangan na sumagot si Yunho na gusto niya ang pera ni Sarah. Sa katunayan, si Yunho ay isang voluntaryo sa simbahan. Ang kanyang pangarap ay magbigay ng inspirasyon kay Sarah na tumulong sa mahihirap. Nang marinig ito ng dalaga ay tumawa at sinabing, "Kung gusto mo akong mag-abuloy ay kailangang bigyan mo ako ng isang ngiti. Gusto ko ang ngiti mo." Isang matamis na ngiti agad ang ibinigay ni Yunho at sa ganun lang ay tunaw ang puso ni Sarah. Kinabukasan, dumating ang donasyon sa simbahan mula kay Sarah. Ang mentor ni Yunho ay namangha at sinabi na ang kanyang ngiti ay isang espesyal na regalo at dapat gamitin sa tama. Mula noon, paminsan-minsan ay ipinakita ni Yunho ang kanyang kaakit-akit na ngiti kay Sarah, at sa bawat pagkakataon ay may mga bagong regalo na ipinapadala sa simbahan. Noong una, ang mga donasyon ay para lamang sa rasyon, ngunit dahan-dahan itong lumawak at naging mga laptop at smartphone. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Sarah. Ang dating seryosong businesswoman ay unti-unting nag-transform sa isang cute at masayahing babae. Habang nananatili ang kanyang malaray ng ugali, nabuo ang pagiging inosente sa loob niya. Isang araw, biglang tumakas ang maliit na tuta. Hinabol ito ni Sarah at Yunho, at nang makarating sila sa labas ay sumulpot ang sikat na aktres at naging tense ang kapaligiran. Ito rin ang aktres na karelasyon ng kanyang kapatid na si Dojay na minsang inimbestigahan ni Sarah. Nakita si Yunho na nakatira sa bahay ni Sarah kaya agad na nabuo ang hindi pagkakaunawaan. Magpapaliwanag na sana si Sarah pero biglang hinila ni Yunho papasok. Ikinagulat ito ni Sarah ngunit pagkatapos ay mas lalo pang nagulat nang sabihin ni Yunho na hindi naman daw ganoon kamahal ang nabasag niyang chandelier. Pagkatapos ay nagbigay siya ng pera at mga regalo, at sa huli ay opisyal na nagpaalam kay Sarah. Sari-saring emosyon ang naramdaman ni Sarah ngunit wala siyang dahilan para pigilan si Yunho. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, si Sarah na hindi kailanman nagpahayag ng kanyang nararamdaman sa harap ng sinuman ay nagtanong ng hindi inaasahang tanong sa isang lalaki na 12 years na mas bata sa kanya. Sa kanyang kaarawan, nagpadala ang kanyang ama ng isang halamang kalandyola na nangangahulugang paparating ang kaligayahan. Nakaramdam si Sarah ng bahagyang kasiyahan sa kanyang puso. Kinabukasan ay isang family gathering ang ginaganap at naisip niya na baka ito ay para sa kanyang kaarawan. Pero nang makita niya ang aktres doon ay biglang nag-iba ang mood niya. Ang pagdiriwang na ito pala ay para sa kanyang kapatid na si Dojay at sa kanyang kasintahang aktres. Gayunpaman, pagkatapos ay naglabas ng regalo si Dojay at ibinigay ito kay Sarah. Ibig sabihin ay hindi nakakalimutan ang birthday niya. Pagkatapos ng party, nang aalis na si Sarah ay pinigilan siya ng aktres. Mayroon pa rin silang hindi pagkakaunawaan at nasaktan si Sarah sa sinabi ng aktres. Para bang nakahanap ito ng dahilan o naghihintay ng dahilan. Tinawagan agad ni Sarah si Yunho ngunit sinabi ng binata na nasa trabaho pa siya. Matapos itong marinig ay muling tumawag si Sarah. Hindi nagtagal, may lumapit sa kanya na babae at sinabing tinatawagan si Yunho ng boss niya. Nagpaliwanag ang binata na nasa trabaho siya ngunit pagkatapos ay direktang sinabi ng babae na magsasara ang tindahan ngayon.
Laking gulat ni Yunho at ng kanyang kasama nang mabalitaan nilang binili ng boss niya ang tindahan. Habang nakaupo sa hapagkainan kasama si Sarah, naisip ni Yunho na nabalisa na naman si Sarah dahil sa mga matandang iyon. Pero ipinaliwanag ni Sarah na sa pagkakataong ito ay dahil sa kanyang pamilya. Ang party na ipinagdiwang ng kanyang pamilya ay inakala niyang para sa kaarawan niya pero wala palang kinalaman sa kanya. Kinakabahang sinabi ni Yunho na nakita niya ang ID nito. At ang kanyang kaarawan ay hindi ngayon. Agad na nilinaw ito ni Sarah na iba ang totoong birthday niya sa petsang nakalagay sa ID, at itinago na lamang ito ni Yunho sa kanyang isipan. Tinawag niya ang waiter at sinabing babayaran niya ang bill. Tumanggi si Sarah ngunit iginiit ni Yunho ang kanyang punto. Nang gabing iyon, nang umalis si Sarah sa trabaho, si Yunho ay naghihintay sa labas malapit sa kanyang opisina. Medyo naiilang si Sarah sa pagiging sobrang proactive ni Yunho. Ngunit pagkatapos, si Yunho ay naglabas ng isang birthday cake. Naisip niya na walang natanggap na cake si Sarah sa kanyang kaarawan at gusto nitong bumawi para sa dalaga. Naramdaman ni Sarah ang kakaibang init sa kanyang loob. Sabi niya, nakatanggap ako ng bulaklak noong kaarawan ko, at ang kahulugan ng bulaklak ay darating ang kaligayahan. Nagulat si Yunho nang marinig ito at ang kanyang ekspresyon ay naging mas komplikado. Hinipan ni Sarah ang nakasinding kandila pero tila napagtanto niya kung ano ang nararamdaman ni Yunho. Hindi na pinahaba ang kanyang salita, tumalikod at naglakad palayo. Naiwang nakatayo si Yunho, hawak ang cake na para bang tinanggihan siya. Pagbalik sa opisina, hindi nag-react si Sarah sa karaniwang paraan. Hindi siya nabalisa, umiyak, o nalungkot. Sa halip ay nagdasal siya na para bang hinihiling niyang bumalik si Yunho. Si Yunho na hindi pa rin maintindihan ang pagtanggi ni Sarah ay paulit-ulit na inuunawa ang mga salita nito. Nang napadaan siya sa isang flower shop, hindi niya napigilan ang kanyang kuryosidad. Tinanong niya ang tindera kung aling bulaklak ang may flower language na paparating ang kaligayahan. Ipinakita sa kanya ng tindera ang Calendula Golden Marigold at sinabi na ang bulaklak na ito ay may ibang kahulugan. Mahabaging pag-ibig at kalungkutan ng paghihiwalay. Sa sandaling iyon, nakatingin din si Sarah sa parehong bulaklak sa internet at binabasa ang parehong kahulugan. Isang araw, nakita ni Sarah si Yunho na muling naghihintay sa kanya at hawak niya ang parehong gold marigold. Nang lumapit si Sarah ay iniabot ang bulaklak sa kanya. Agad na napalitan ng pagkabigo ang pag-asa ni Sarah. Masyadong masakit para sa kanya ang ganitong kilos ni Yunho dahil nauunawaan niyang mas lalo lang siyang nasasaktan sa kabaitan nito. Ngayon, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumalikod siya at agad na lumakad palayo. Pero may sinabi si Yunho. Huminto si Sarah, lumingon, at binigyan si Yunho ng matalim na tingin bago sumagot. Naguguluhan pa rin si Yunho. Maaaring nagbago ang nararamdaman niya para kay Sarah sa paglipas ng panahon. Pero mahirap para kay Yunho ang pagbabagong ito kaya nagpasya siyang harapin ito at magpatuloy. Isang araw, may dumating na hindi inaasahang bisita sa opisina ni Sarah para maghatid ng isang espesyal na mensahe para sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Choi Ki-ho. Galing ito mula sa ibang bansa at kababalik lang niya sa South Korea. Nang marinig ni Sarah ang mensahe ay naging komplikado ang kanyang hitsura. Batid ni Sarah na kahit anak siya ng kanyang ama at ng dating asawa nito, itinuturing pa rin siyang hadlang pagdating sa mana. Ngunit ang kanyang kapatid na si Do-jae ang tunay na apo ni Chairman Lin at mas karapat-dapat. Ngayon, kung kailangan ni Sarah na makipagkumpitensya sa kanyang kapatid ay kakailanganin niya ng suporta mula sa iba. At si Choi Ki-ho ang taong magiging suporta niya, ang lalaking napag-usapan kanina bilang mapapangasawa niya. Batid ni Sarah na isang business deal lamang ang kasal na ito. Ngunit siya ay naguguluhan ngayong pumasok na si Yunho sa kanyang buhay. Kung hindi siya magpapakasal ay matatalo siya sa inheritance fight laban sa kanyang kapatid. Pero kung magpakasal siya, ano ang mangyayari kay Yunho? Habang si Sarah ay nakatingin sa bulaklak na kalandyola sa kanyang opisina, nagkaroon siya ng lakas ng loob at agad niyang tinawagan si Yunho. Sa sandaling iyon, nasa simbahan si Yunho at nakikipag-usap sa pari tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi sa kanya ng pari na maaaring matulungan siyang makahanap ng sagot sa kanyang mga desisyon kung isusuot niya ang kasuotang pangpari. Sinunod ni Yunho ang payo ng pari at nagsimulang maglakad patungo sa pasukan ng simbahan suot ang damit ng pari. Sa sandaling iyon, dumating din si Sarah sa simbahan. At nang makita si Yunho ay bahagyang nanlumo. Naisip niyang baka nakapagpasya na si Yunho at ngayon ay handa na ito. Pinagmamasdan ni Sarah si Yunho habang bumababa ito sa hagdan at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Napagtanto ni Yunho na kailangan ni Sarah na maunawaan ngunit sa sandaling iyon ay ayaw nang makinig ni Sarah. Sinundan ni Yunho si Sarah at nakarating sa bahay ng dalaga. Sa isip ni Sarah ay sinusubukan lamang ni Yunho na bigyang katwiran ang kanyang mga naging aksyon. Ngunit sinabi ng binata, alam kong mag-aasawa ka na. At ang nobyo mo ay si Choi Ki-ho. Nag-iba agad ang mukha ni Sarah dahil habang karelasyon nga niya ang nobyo ay hindi pa niya nasasabi ang totoong nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, pumasok din si Choi Ki-ho na siyang nobyo ni Sarah. Tumingin ang babae sa dalawa at batid ni Sarah na hindi ito ang tamang oras para makipag-usap kay Yunho kaya sinabihan niya itong umalis. Pagpasok ni Choi Ki-ho, pinaalalahanan si Sarah na ang lahat ng ito ay negosyo sa kanya. Sinabi niya na mayroon siyang natuklasan na kahinaan ni Do-jae. Naisip ni Sarah na maaaring mahalaga ang impormasyong ito.
Pinuntahan ni Sarah ang kanyang kapatid na si Dojay, at ipinakita ang mga medikal na record na ibinigay ni Choi Ki-ho. Nabunyag na si Dojay ay nawalan ng kakayahan na makilala ang mga tao dahil sa isang malubhang aksidente. Kung kailangan ni Sarah na gawin ang isang bagay laban sa kanyang kapatid, maaaring ito'y magdulot ng matinding kapahamakan. Ngunit nang napagtanto ito ni Sarah ay naliwanagan ang kanyang isipan. Nanindigan siya laban kay Choi Ki-ho. Binago ni Sarah ang kanyang paninindigan sa negosyo at personal na buhay. Hindi nagustuhan ni Choi Ki-ho ang pagbabagong ito, at sa galit, nagtapon siya ng pera sa kalsada. Bahagyang nakaramdam ng pagkamuhi si Sarah nang makita ito. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Sarah na imbitahan si Yunho sa isang date. Ngunit nang makita ang mga bag na malapit sa counter, bahagya niyang hindi pinansin ang imbitasyon ni Sarah. Ngunit inilabas ni Sarah ang kanyang gold card at binili ang lahat ng mga mamahaling bag. Pagkatapos ay magkasamang pumunta sina Yunho at Sarah sa isang maliit na stall sa kalye. Bagamat halo-halo pa rin ang mga nararamdaman ni Sarah. Parang lumambot ng kaunti ang kanyang puso, parang may luma at bagong nararamdaman na naghalo. Malungkot si Sarah habang iniisip na magiging pari na si Yunho kaya't sinusubukan niyang itago ang kanyang emosyon. Ngunit napansin ito ni Yunho kaya prangka nitong tinanong kung bakit. Malumanay na sinabi ni Sarah na siya ay isang masama at pekeng babae, at nais lamang niyang manatili silang magkaibigan. Napangiti ng bahagya si Yunho at nakatingin lang sa kanya si Sarah. Kinabukasan, ipinahayag ni Sarah sa kanyang buong pamilya ang tungkol sa kanyang desisyon. Hayagan niyang sinabi sa lahat na hindi siya magpapakasal kay Choi Ki-ho dahil hindi niya ito mahal. Sinuportahan ng kanyang ama ang kanyang desisyon at masayang pumanig sa kanya. Batid na ni Dojay na ang desisyon ni Sarah ay hindi lamang tungkol sa pagpapakasal kay Choi Ki-ho kundi tungkol din sa bagay na makakasira laban sa kanya. Ang paghahayag na ito ay nagpagaan sa loob ng lahat, at ang hadlang na kasal ay inalis. Pagkatapos ng hapunan, lumabas ng bahay si Sarah at ang kanyang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na taos-pusong kinausap ni Sarah ang kanyang kapatid at nagpahayag ng kanyang mga desisyon. Naisip ni Sarah na hindi na niya kailangang makipagtunggali sa kanyang kapatid para sa mana, dahil may iba na siyang iniintindi, isang mas mahusay na desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Choi Ki-ho na hindi na pala matutuloy ang kasal. Galit siyang pumunta sa opisina ni Sarah. Mahinahong tumayo si Sarah at sinabi na gusto niyang sirain ang kasal. Nagalit ng husto si Choi Ki-ho at sinabing tinutulungan lang niya ito dahil akala niya ay wala itong magawa, pagkatapos ay balak pa siyang sampalin. Mabuti na lamang ay dumating si Yunho. Batid ni Choi Ki-ho na wala na siyang magagawa kaya umalis na lang ito sa opisina. Tahimik na tumingin si Sarah kay Yunho na desidido pa rin sa kanyang desisyon na maging pari. Nagkaroon ng kaliwanagan sa mukha ni Sarah, ang kanyang sariling desisyon ay ganap na tama. Umuwi si Yunho at kinausap ang kanyang pamilya makalipas ang mahabang panahon. Sinuportahan siya ng kanyang pamilya na dati ay sumalungat sa kanyang desisyon na maging pari. Hindi mapalagay si Yunho sa sandaling iyon. Hindi na siya nagsalita at dumiretso sa kwarto niya. Walang sinabi ang kanyang mga magulang ngunit naiintindihan ng kanyang kapatid na babae ang lahat. Isang gabi, tinanong ng kanyang kapatid kung siya ay may karelasyon. Nagpakita siya ng labis na pag-usisa at kinukulit si Yunho. Hindi nagtagal, huminto ang isang marangyang kotse malapit sa kanila. Nakita ng kapatid ni Yunho ang sasakyan at saka napansin ang isang magandang babae na bumaba dito. Lumapit sa kanila si Sarah at tinanong kung sino ang kasama ni Yunho. Nang nagpakilala ang kapatid ay nagpaalam si Sarah na hihiramin muna niya si Yunho. Agad namang sabik na pumayag ang kapatid at sinabihan si Yunho na dalian nito at baka magbago ang isip ni Sarah. Naging opisyal ang relasyon ni Yunho at Sarah. Sila ay lumabas para kumain at pinag-usapan nila ang kanilang mga plano sa hinaharap. Sinabi ni Yunho na ngayong hindi na siya magiging pari. Naisip niya na maghanap ng ibang trabaho. Nang marinig ni Sarah na balak ni Yunho na maging judge, nabigla ito dahil napakahirap ng judicial exams sa South Korea. Ngunit ngumiti si Yunho at sinabing nakapagtapos siya sa Law Department ng Seoul University kaya ito ay lubos na madali para sa kanya. Napagtanto ni Sarah na ito ang dahilan kung bakit ayaw ng pamilya ni Yunho na maging pari siya. Pagkatapos ng hapunan, inalok ni Sarah na ihatid si Yunho sa kanilang bahay. Napag-usapan nila ang tungkol sa pagkikita ng mga magulang ng isa't isa, at naisip ni Yunho na ang makita ang katayuan ng pamilya ni Sarah ay maaaring magdulot ng matinding pressure sa kanya. Nang makarating sila malapit sa bahay, sinabi ni Sarah na hindi pa nagbabayad ng pamasahe si Yunho. Naguluhan si Yunho ngunit sa wakas ay nagpas siyang pagbigyan si Sarah. Kinabukasan, nang sunduin ni Sarah si Yunho mula sa paaralan, kinausap siya ng isang estudyante. Nang makita sila ni Yunho ay nagselos ito. Pero napagtanto ni Yunho na hindi siya dapat magalit kay Sarah dahil palagi siyang hatid sundo nito. Naunawaan ni Sarah na sa panahong ito, nagbago na ang kanilang relasyon. Ngayon, nararamdaman ni Yunho ang pagiging possessive kay Sarah, at naisip ni Sarah na maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Kaya't nagpasya siyang magpahinga ng isang araw upang bigyan ng espasyo si Yunho at bisitahin ang kanyang tahanan upang makipag-usap sa kanyang mga magulang. Nang dumating sila sa bahay ni Yunho, tinanong ng mga magulang ni Yunho kung ano ang trabaho ni Sarah. Nang sumagot ang dalaga ay ikinagulat nila ito.
Ngunit ang layunin ni Sarah ay ipakita kay Yunho na ang kanilang relasyon ay hindi na lamang sa pagitan nila, ngunit naging isang formal na pangako. Pagkatapos nito, naging mas komportable at mahinahon sina Sarah at Yunho. Inayos muna nila ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga pamilya at pagkatapos ay sa pagitan naman ng isa't isa. Nagsimula silang gumugol ng oras na magkasama sa kanilang sariling mundo, at ngayon ay hindi na sila natatakot sa anumang bagay. At dito nagtatapos ang kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mana o pera, kundi sa mga taong taos-pusong nagpapahalaga sa atin. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang anyo at panahon, at sa harap ng matitinding desisyon, kailangang pakinggan ang puso. Ano ang masasabi mo sa seryeng ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat! I heard a rumor through the grapevine so bold. Lawrence Lim got a million stories untold. From green jokes, conspiracies, and edits with flair. You gotta follow him, baby, if you dare. Your feet feels empty without his magic touch. He got the blues and the laughs that you crave so much. With a click and a follow, you'll find some relief. Lawrence Lim's social media, a digital belief. Click, subscribe, don't miss a trick. Now, hey, leave your worries and come on, click today. Lawrence Lim's got the content right in line. Follow him now.